Sa lungsod na hindi kanya, sa kwartong kasya lang ang kama at maleta, unang nagigising si Bia bago pa gumulong ang liwanag sa bintanang may alikabok. Pinipisil niya ang talukap na tila may kinakaladkad na pagod, saka kinukuyom ang kamay na may mga kalyo, mga ebidensya ng mga araw na paulit-ulit at walang humpay. Humuhuni ang alarm ngunit mas maingay ang takot. Baka maulit ang kahapon, baka mas mabigat ang ngayon. Tahimik siyang bumangon. Sinusuot ang lumang tsinelas at naglalakad patungo sa kusinang amoy pampakinis ng marmol at detergent. Sa pagpitik ng switch, sumisindi ang ilaw at sumisindi rin ang tungkuling parang hindi nauubos. Walis, mop, tabo, timba. Mga kasangkapang tila baton sa orkestra ng pagod. Habang kumukulo ang tubig para sa kape ng amo, kumukulo rin ang sikmura niya. Alam niyang hindi siya unang iinom. Sa salamin ng kettle nakikita niya ang refleksyon. Matang namumugtong nakikitagkasundo sa kapalaran. Isang araw pa, bulong niya. Parang dasal na walang imahen, dasal na purong hangin at pag-asa. Sa labas, gumuguhit ang araw sa mga pader. Pero sa loob, ang oras ay napipira-piraso ng utos. Huwag dyan, unitin mo. Mas maiging kung kuminang, bilisan mo. May himig ang bawat pangungusap, himig ng malamig na pamalo. Tupag naiisingit ang sandali, binubuksan niya ang cellphone, basag ang gilid pero buo ang pag-asa. Tinitignan niya ang larawan ng dilaw na pinto, ang pangakong bahay, ang pinto ang magbubukas sa wakas. Mon ang nagsabi, matatapos din yan. Pinipilas niya ang tinapay, sinasalo ng dila ang alat ng luha. Sa bawat lagok ng pagod, inuusal niya ang pangalan ng mga anak, Pia, June, Lila. Ang bawat pantig ay pisi na humihila sa kanya pabalik sa dahilan kung bakit siya nandito. At kapag tuluyang sumikat ang araw, nakatayo na siya. Tahimik, maingat, handang magbuhat muli ng daigdig na hindi kanya para sa mundong umaasa sa kanya. Bago sumigaw ang bahay ng mga utos, may maikling ritual si Bia. 2 malalim na hinga, isang tinggin sa kisami, at isang pangakong hindi naririnig ni Numan. Kakayanin ko. Sa palad niya, may mapa ng bitak at guhit, mga ilog na dinaanan ng pabigat at pabigat na taon. Ang bawat paso ng kemikal ay naging kasunduan. Ang bawat sako ng labada ay liham na hindi niya naisulat. Kapag binubuksan niya ang bintana, sinasalubong siya ng alinsangang parang yakap na hindi niya hiniling. Ngunit sa gilid ng kalangitan, may guhit ng kalayaan. Hindi pa ngayon, pero darating. Sa mga silid, inaayos niya ang kurtina na parang inaalagaan ng pangarap. Tinatanggal ang dumi sa salamin na para bang pinupunasan ng alingas nga sa kanyang pangalan. Kapag may mantsa, inuuna niya ito. Pabaya ang iba sa lumang marka, ngunit si Bia ay naniniwalang may saysay ang malinis. Dahil sa loob-loob niya, may isang markang kailangang mabura. Ang takot na baka maging walang saysay ang sakripisyo. Bawat sahig na kumikislap ay paalala. Makintabang pagdurusa kung may dahilan. Tanghali at ang amoy ng pritong karne ay nagiging paalala ng distansya. Sa mesa, bagang pumuputok ang taba. Sa lababo, si Bia, kumakain ng natirang kanin at sabaw na malabnaw. Pero may asosyasyon ng alat, pawis, luha, alat ng dagat sa pagitan niya at ng mga anak. Kapag lumalampas ang oras sa orasan, dumarating ang tawag. Simon, B, konti na lang para sa bubong. At sa loob-loob niya, umaandar ang calculator ng pag-asa. Bubong, pader, pinto, baka bukas, baka sa susunod na remittance. Naglaladlad ang puso ng pulang bandila ng pagod, ngunit itinatago niya ito sa likod ng ngiti sa kamera. Dahil ang ina ay bihasa sa pagtatabing ng ulan sa mga anak. Sa gabing dumarating na parang mabigat na kumot, sumisilong si Bia sa dulo ng hagdan.
Doon, malapit sa lumong potted plant na patay ang dulo, sinusundan niya ang tunog ng sariling pulso. Sa tainga, nag-iingay ang alaala. Haghikika ng mga bata sa pista. Amoy ng sardinas na hinaluan ng kalamansi. Kaluskos ng sintas ni John habang tumatakbo sa bakuran. Ang alaala ay radyo na hindi humihina kahit ubos ang baterya. Sa gitna nito, pumapasok ang boses ni Mon. Malambing noong una, tunog kahoy paglaon. Matibay kong tingnan pero posporong pumuputok kapag inilapit sa apoy. B, padala mo na. Sa Sabado, bibili tayo ng hollow blocks. Ang salitang hollow block ay naging panukat ng taon. 500 isa, 500 2, libu-libo pa. Sa bawat padala, nagiging ritual ang pagkuha ng resibo. Pagpicture, pag-ipit sa sobre, parang reliquary ng pag-asa. Kapag natutulog siya, naroon sa ilalim ng una ng kopya ng larawan ng bahay na dilaw ang pinto. Nakapikit man ang mata, bukas ang loob sa posibilidad na, sa pag-uwi, may babati sa kanyang sariwang pintura at amoy ng bagong kahoy. Ngunit may kumakaskas na duda. Minsan huli ang sagot ni Mon. Minsan tila maikli ang pasensya. Busy lang, paliwanag niya sa sarili. Tinatawanan niya ang sariling pangamba dahil sa mundong ito, bawal ang pagdududa. Kapag nagduda ka, guguho ang tulay na tinatawid mo araw-araw. Kaya hinahayaan niyang dumaan ang hangin ng disyerto sa pagitan ng mga daliri at sa pinakadulo, kumakapit siya sa isang maliit na kasinungalingan na malaki ang naitutulong. Tapat si Mon, tapat ang pangako. Sa kisame, kumikindat ang bombilya. Sa dibdib, kumikindat ang luma, ngulit buhay na pag-asa. Isang gabi ng Sabado, pilit niyang pinipigilan ang antok para abutan ang mga bata online. Sa screen, nangingintab ang mukha ni Pia sa filter. Nangingiti si Lila, abala si June sa laro. Ma, kailan ka uuwi? Tanong ni Lila, nakangingi. Parang natutong maningil ang oras ang ngiti. Malapit na, sagot ni Bia. Nakayakap ang tinig sa pangakong paulit-ulit binabasa. Pero natapos ang tawag na hindi dumadalo si Mon. Nasa labas lang, may pinuntahan, sabi ni Pia. Kaswal, ngunit sa puso ni Biya'y tumunog iyon na parang pingkian ng posporo. Kinabukasan, nagmensahe si Marta, kaibigang OFW din. B, may naririnig ako, sana mali. Sumubsob ang dibdib ni Bia. Tumayo ang balahibo sa batok. Ano yun? Pero parang humingi ng pahintulutan ng takot para mauna. Baka wala lang. Ilang araw, sinikap niyang duming una ng pag-aalinlangan. Ngunit bawat tawag kay Mon ay naging maikling weather report. Umuulan dito, busy ako, kamusta ka na? Waring may bagyo sa dulo ng linya, ngunit walang forecast, walang payong. Dahan-dahang lumawak ang katahimikan ni Mon, parang mantsa sa puting damit. Kung paanong dati mahaba ang salaysay tungkol sa pako at kahoy, ngayoy 2 emojis na lang at isang ok. Nagpadala pa rin si Bia. Mga numerong pilit niyang kinakaladkad sa buwan-buwan. Renta, pagkain, matrikula, dagdag para sa bubong. Sa loob-loob niya, tumatayo ang isang mahinang boses. Bakit parang palayo ng palayo ang bahay habang papalapit ang padala? Ngunit tinakpan niya ang bibig ng boses, tinapal ang larawan ng dilaw na pinto. Dahil kapag pumayag ang isip na magtanong, kailangan ding pumayag ang puso na masaktan. At kung masaktan, sino pa ang tatayo bukas ng madaling araw? Lumipas ang 10 bagong taon na laging ipinagdiriwang sa ibang mesa. Si Bia, nagsisindi ng kandila sa bintana, nananalangin sa mga bitumin na parang barya sa balon. Sa bawat Happy New Year ng iba, "Kapit, Bia," ang sagot niya sa sarili. Nakapag-ipon siya ng kaunting lihim, mga kaputol na hindi alam ni Mon, para sa tiket, para sa sorpresa, para sa sandaling magiging gantimpala ang lahat.
Sa istasyon ng remittance, kilala na siya ng teller. Para sa bahay pa rin ate? Ngumiti siya. Para sa bahay. Para sa pag-ibig. Para sa katwira na hindi sumusuko kahit nilalamon ng pangungulila. Isang hapon, may larawan siyang natanggap. Bahay na kulay abo ang pader. May asong tumatakbo. May batang sumisigaw. "Sa atin yan, B!" sabi ni Mon. Tumingkad ang mundo. Kumislap ang luha. Ngunit si Marta ay muling nagpadala ng bulong. "B, tanungin mo ang kapitbahay niyo. Parang pamilyar ang kanto." Namuo ang ulap sa noo ni Bia. "Hindi. Marunong si Mon. Hindi niya ako kayang saktan." Kaya huminga siya ng malalim at piniling manalig pa. Hanggang isang gabi, matapos ang mahabang sigawan ng mga amo, napagpasyahan niya. Uuwi siya ng lihim. Bibilhin niya ang tiket mula sa ipon na hindi alam ni Mon. Sa gabing iyon, habang nang-iimpaki ng konting damit, pinilas niya ang isang lumang resibo at itinupi sa bulsa. Reliquary ng lahat ng padala. "Ito ang patunay na hindi ako nananaginip," bulong niya. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakatulog siyang mahigpit ang yakap sa sariling braso, hindi bilang pagkukulang, kundi bilang paalala, may kaya pa siyang pagpasyahan para sa sarili. Madaling araw nang sumakay si Bia sa eroplano. Ang kabin ay amoy kape at pagod, at ang bintana ay parang mata ng ibong nagmamasid sa heograpiya ng pag-asa niya. Sa ilalim, nagiging piraso ng puzzle ang mundo. Sa loob, pinag-iisa niya ang hiwa-hiwalay na taon. Humilig siya, pinilit matulog, ngunit ang isip ay nagsasadula ng inaasahang eksena. Siya, papasok sa bakuran, ang mga bata tatakbo, si Mon mapapatingin, mga ngalumbaba at sa wakas, sabay-sabay silang haharap sa dilaw na pinto. Pinisil niya ang tiket, parang dasal na papel. Paglapag, sinalubong siya ng hangin na maalat, amoy pawid, amoy sariwang ulan sa probinsya. Sumakay siya sa tricycle, inusal ang direksyong kabisado ng kalamnan. Habang papalapit parang umiikli ang hininga, kanto, puno ng akasya, sari-sari store ni Aling Baby, mga eksenang naglalakad mula sa alaala, patungo sa realidad. "Dito po Manong," mahinang sabi niya. Tumayo siya sa tapat ng dating bakod, nangangalawang kawayan, sirang tali. Wala ang bahay, wala ang pader, wala ang dilaw na pinto. Tanging sa gilid, may 10 piraso ng hollow block, maalikabok, nagbibilad sa araw, parang nakalimutang proyekto ng isang batang nangakong babalikan. Lumapit si Bia, hinawakan ng isa, mabigat, magaspang, totoo. Sa bigat nito, bumaon ang katotohanan sa laman. 10 taon, 10 piraso. Narinig niya ang sariling hinga na parang punit na tela. Sa tiyan, umano ng init ng galit at lamig ng pagkakanulo. "Nasaan?" Naputol ang tanong. At ang katahimikan ng tanghali ang sumagot. Isang katahimikang may halong tawa ng kawalan. Tumayo si Bia sa gitna ng alikabok, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa mga bubong ng kapitbahay. Waring may mga matang nagmamasid, mga dating kakilala, mga bulungang hindi maipaliwanag. Sa tabi ng mga hollow block, may mga tuyong dahon, mga bakas ng paa, mga alaala ng mga taong wala na. Parang pelikulang binura ang kalahating eksena at naiwan lang siya sa gitna ng entablado, hindi alam kung saan titingin. "Mon?" Mahina niyang tawag, ngunit taming tunog ng kuliglig ang sumagot. Naglakad siya hanggang tindahan ni Aling Baby. "Ay, Bia!" Gulat ng matanda, nanlaki ang mata. "Ikaw ba yan? Akala namin hindi ka na babalik." Umiling si Bia, pilit ang ngiti. "Simon ko, nasaan?" Tahimik. Nagkatinginan ng mga tao sa paligid. Madalang na siya rito hiha. Nasa bayan. May kasama. Yung babaeng maputi. Di mo ba kilala? Para siyang tinamhaan ng martilyo sa dibdib.
Ang mga salitang iyon ay nagtilyan sa loob ng kanyang utak. Pinilit niyang ngumiti. Ah, kaibigan siguro. Ngungit sa bawat hakbang pabalik, parang lumulubog na ang lupa. Sa bahay, naupo siya sa tabi ng mga hollow block. Pinahid ang pawis, ngunit hindi maalis ang alikabok sa kaluluwa. Kinuha niya ang isang piraso. Tinignan ng matagal. Ito pala ang pinaghirapan ko. Ito pala ang tinubos ng bawat sugat sa kamay ko. Sa bawat pitik ng daliri niya sa magaspang na bato, naririnig niya ang tunog ng mga taon. Tok, tok, tok. Mga taon ng pagtitiis, ng pagtitiwala, ng bulag na pag-asa. 10 taon, bulong niya. 10 piraso lang pala ang halaga ko sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi na luha ang lumabas sa mata ni Bia, kundi galit, tahimik, ngulit matalim. Kinabukasan, habang naglalakad sa bayan, nakita niya si Marta, nakasakay sa tricycle. Pagkakita sa kanya, huminto ito at mabilis na bumaba. "B!" Yakap agad, mahigpit, parang pisina humila sa kanya pabalik sa lakas. "Hindi ako makapaniwala. Umuwi ka na pala." Bumulong si Bia. "Hindi ko alam kung tama tong pag-uwi ko, Mar." Inakbayan siya ni Marta. Naglakad silang magkasabay. Sa ilalim ng araw, ang bawat hakbang nila ay parang pagtapak sa natuyong luha. "B, totoo yung narinig ko. May kinakasama si Mon. Nakita ko sa Facebook, may litrato. Nakangiti sila. May caption pa, New Beginnings." Pumigil ng hininga si Bia. Pinisil ang palad hanggang maputi. "New Beginnings?" Bulong niya. Halos bulong sa hangin. Sa bawat salita ni Marta, unti-unting bumubukas ang sugat. Pero sa halip na dumugo, parang yelo itong kumalat sa ugat. Hindi na siya sumigaw, hindi rin umiyak. Sa halip, tahimik siyang tumango. "Salamat, Mar. Ako na ang bahala." Pag-uwi, dumiretso siya sa dating lote. Umupo sa tabi ng hollow block at doon siya tumingin sa langit. Sa ulap, naaninag niya ang anyo ni Moon. Dati itong haligi ng pangarap. Ngayon, anino ng kasinungalingan. "Hindi mo alam kung gaano ako nang titiis," bulong niya sa hangin. Sa gabing iyon, unang beses siyang hindi natulog. Binuksan niya ang mga lumang resibo, pinagsama-sama, at doon unti-unting ipinanganak ang plano. Hindi paghihingganti, kundi pagbawi ng dangal. Sa tahimik na gabi, tumahol ang aso sa di kalayuan. Si Bia, sa unang pagkakataon, hindi na nanginginig. Naghihintay na lang ng tamang araw. Lumipas ang ilang araw, at habang nagkukumpuni si Bia ng lumang barong ipasuot sana, narinig niya ang tunog ng sasakyang huminto. Isang itim na kotse, kumikintab sa ilalim ng araw. Lumabas si Mon, mas tumaba, mas maputi, nakaputing polo, may relot pabango. Sa tabi niya, isang babaeng bata, maputing maputi, nakasombrerong mamahalin. Parang kinain siya ng lupa. Hindi siya agad nagpakita. Nagkubli siya sa likod ng puno. Ngunit bawat salita nilang marinig niya ay parang latigong dumadampi sa balat. "Sayang tong lote," sabi ng babae. "Kung aking to, ipapatayo ko agad ng rest house." Tumawa si Mon. "Dati, sa asawa ko yan. Pero wala na yun. Matagal nang wala." Wala. 2 pantig na tumarak sa utak ni Bia. Wala na siya. Parang wala na nga. Ang babaeng minsang nagtiis ng init, gutom, at pangungutya para lang maipadala ang perang nagpatayo ng bahay ng iba, ngayon ay itinuring na multo ng nakaraan. Sa ilalim ng dahon ng puno, pumatak ang luha niya. Pero hindi niya ito pinunasan. Dahil ngayong gabi,
Alam niyang tapos na ang kabanata ng pagtitiis. Ang susunod ay simula ng pagbangon ng matagal ng nilibing. Kinagabihan, binuksan ni Bia ang lumang kahon ng mga dokumento. Mga padala, mga resibo, mga email na piniprint niya bago pa man umalis ng bansa. Isa-isa niyang inayos ito sa mesa, parang sundalong pinapahinga bago ang labanan. Hindi ko kailangang sumigaw. Bulong niya. Kailangan ko lang ipakita. Sa bawat papel na inilalapag niya, may kasamang paghinga. Sa bawat pangalan, may bigat ng taon. Dinala niya ito kina Marta at sabay nilang binuo ang puzzle ng katotohanan. Sa sumunod na araw, lumapit sila sa abogado, dating kliyente ni Bia noong naglilinis pa siya sa opisina nito. Bia, sabi ng abogado, kung totoo lahat ng hawak mo, kayang-kaya natin to. Tumanggo siya, hindi para manalo sa kaso, kundi para makuha muli ang respeto sa sarili. Sa mga araw na sumunod, ginamit niya ang natitirang ipon upang magpaayos ng dokumento. At habang ginagawa iyon, parang unti-unting bumabalik ang lakas ng dating niyang sarili. Ang babaeng umalis para mangarap, hindi para mabasag. Sa mga gabi, bumabalik pa rin sa kanya ang mga alaala. Ang unang beses niyang tinawag ni Mon na asawa. Ang unang yakap ng anak, ang unang pangako. Ngunit ngayon, ang bawat alaala ay hindi na sugat, kundi patunay. Minsan, kailangan mong magdugo bago mo makita kung gaano kayang mabuhay, bulong niya habang nakatingin sa buwan. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Hindi dahil sa saya, kundi sa wakas ng kawalan. Isang gabi ng Sabado, narinig ni Bia ang tawanan mula sa bahay ng kapitbahay. Nandoon si Mon, kasama ang mga kaibigan, nagiinuman. Para sa bagong simula! Sigaw ni Mon, tinataas ang baso. Nakatago si Bia sa dilim, ngunit ngayon, ang dilim ay kakampi niya. Lumabas siya mula sa anino, suot ang simpleng blusa, dala ang folder ng mga ebidensya. Tahimik ang lahat nang makita siya. Ang tawa ni Mon ay natitigil sa gitna ng hangin. Bia? Halos pabulong na sabi ni Mon, nang laki ang mata. Akala ko, patay na? Hindi, buhay pa ako. Buhay na buhay para panoorin kang matakot. Nilapag niya sa mesa ang mga papel, isa-isa. Remittance slips, kontrata, larawan ng bahay, screenshot ng mga mensahe. Sa bawat papel na bumagsak, bumigat ang hangin. 10 taon ako nagpadala. 10 taon kang nagsinungaling. Ilang hollow block ang itinayo mo? 10. 10 piraso ng kahiyan. Tahimik ang paligid. Ang mga kaibigan ni Mon, nagkatinginan, at unti-unting nagsialis. Naiwan si Mon, nakatulala, basang-basa ng sariling pawis. Lumapit si Bia, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi ako babawi ng pera, Mon. Ang babawiin ko lang, ang pangalan ko. Tinalikuran niya ito, at sa bawat hakbang niya palayo, naririnig niya ang pagbagsak ng tahimik na hustisya. Hindi sa korte, kundi sa konsyensya. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita. Ang mga kapitbahay, dating bulong lang ang alam, ngayon ay sigurado na. Simon, iniwan ng kalaguyo, binawi ng batas ang mga ari-arian at siya'y naglalakad sa baryo na tila multo, walang pangalan, walang direksyon. Si Bia naman, sa kabila ng lahat, ay nanatiling tahimik. Hindi niya kailangang ipagsigawan ng tagumpay. Sapat nang makita niyang bumabalik ang ngiti sa mga anak na ngayoy lumalapit sa kanya, umiiyak at humihingi ng tawad. Ma, sorry, hindi namin alam. Hinaplos niya ang buhok ng panganay. Walang dapat sisihin, anak. Ang importante, gising na tayo lahat. Sa harap ng bahay na muling tinayuan ng maliit na kubo, umupo si Bia sa 10 hollow block. Tinapik niya ito isa-isa, parang lumang kaibigan. Hindi kayo sayang, sabi niya. Kayo ang nagpapatunay na kaya kong mabuhay
kahit giniba ang mundo ko. Sa huling hinga ng hangin bago lumubog ang araw, lumingon siya sa langit at ngumiti, sapagkat sa wakas, ang sakit ay naging simula at ang pagkawasak ay naging pundasyon ng bagong buhay. Matapos ang unos, tila na nahimik ang buong baryo. Wala nang nagtatanong, wala nang nagbubulong. Parang alam ng lahat na may sugat na hindi dapat pakialaman. Si Bia, araw-araw ay nakaupo sa lilim ng mangga, hawak ang tasa ng kape na hindi naman niya iniinom. Sa bawat higop ng hangin, dinadala niya ang mga alaala ng 10 taon sa ibang bansa. Ang init ng disyerto, ang amoy ng sabon sa sahig, ang tunog ng sinturon sa dingding kapag nagkamali siya sa trabaho. Ngumit ngayon, wala ng amo, wala ng sigaw, tanging tahimik na hangin at sariling paghinga ang kasama. Isang hapon, lumapit si Marta, may dalang prutas. "Bi, kailangan mo ring kumain, hindi pwedeng puro pag-aalaala." Ngumiti si Bia, mahina. "Minsan Mar, mas mabigat pa ang alaala kaysa gutom." Sabay silang natawa, bagaman may luha sa gilid ng mga mata. Sa mga araw na iyon, unti-unti niyang tinatanggap na ang sakit ay hindi agad nawawala. Parang pasa, kailangan munang dumilim bago tuluyang maglaho. Gabi-gabi, sinusulat niya sa maliit na kwaderno ang mga natutunan. Ang tiwala ay parang bahay, hindi binubuo sa magagarang pader, kundi sa matibay na pundasyon ng katapatan. Sa bawat salita, binabalikan niya ang dating sarili, hindi bilang biktima, kundi bilang babae na muling nagigising sa sariling lakas. Makalipas ang ilang linggo, dumating si Pia at si June dalang mga gamit mula sa syudad. Tahimik silang pumasok sa kubo, walang salitang binitiwan. Si Lila, ang bunso, agad na yumakap. "Ma, hindi ka namin nakamusta noon. Sorry." Niyakap sila ni Bia ng mahigpit. Walang galit, walang sermon. Wala nang kailangang ipaliwanag. Ang mahalaga, nandito na kayo. Habang nagluluto sila ng hapunan, napansin ni Bia ang mga mata ng mga anak. May hiya, may pagsisisi, ngunit higit sa lahat, may pag-unawa. "Ma, paano mo nagawang tumagal ng ganon?" tanong ni June. "Dahil kayo," sagot niya. "Dahil gusto kong may uuwi ang tahanan kayo." Natahimik sila. Ang kahulugan ng tahanan ay biglang nag-iba. Hindi na ito pader o bubong, kundi ang init ng hapunan, ang halahakan sa gitna ng dilim, at ang yakap na nagsasabing may kapatawaran pa rin. Sa gabing iyon, nagdasal si Bia sa ilalim ng bituin. "Panginoon, salamat. Hindi ko man nabawi ang bahay, pero binigyan mo ako ng mas matibay, ang puso nilang marunong humingi ng tawad." At sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog siya na may ngiti sa labi, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil natutunan niyang ang kapatawaran ay isa ring anyo ng kalayaan. Kinabukasan, maalang nagising si Bia. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot o tungkulin, kundi dahil sa inspirasyon. Binuksan niya ang bintana, ang hangin ay hindi na mabigat. Narinig niya ang mga bata sa kalsada, ang tawanan ng mga kapitbahay. Lumapit siya sa tumpok ng mga hollow block at hinaplos ito. "Kayo pa rin ang simula," ani niya. Sa tulong ni Marta, nagsimula siyang magtinda ng tinapay at kape sa harap ng lote. Sa simula, kakaunti ang bumibili. Pero araw-araw, dinadagdagan niya ng sipag at ngiti. Ang dating mga kapitbahay na umiwas noon, ngayoy bumabalik. "Si Bia, ang tibay talaga," bulong nila. Unti-unting lumawak ang maliit na tindahan. Ang mga anak niya tumulong. Si Pia sa accounting, si June sa paglalako, si Lila sa pag-aayos ng paninda. Ang dating lupa ng kahihiyan, ngayoy baging lugar ng pag-asa. "Ma, bakit pa itinatago ang mga hollow blocks sa tabi?" Ngumiti si Bia. "Para hindi ko makalimutan kung saan ako bumangon."
Sa ilalim ng araw, habang abala siya sa pagtitinda, dumaan ang isang hangin na malamig at magaan. Parang sinasabi ng mundo, tama na ang iyak, panahon na ng ngiti. At ngumiti nga siya. Malalim, totoo, at malaya. Isang araw, habang nag-aayos ng paninda, may lalaking lumapit. Marungis, payat, at halatang pagod. Simon. Nakasalubong niya ang mga matang minsang puno ng pangako, ngayoy mga matang walang direksyon. Bia, mahinang sambit nito. Tumigil ang oras, tahimik ang paligid. Ang mga bata sa di kalayuan, napatigil din. Hindi ako nandito para humingi ng tawad, sabi ni Mon. Pero kung papayag ka, gusto kong makita ang mga anak. Tumingin si Bia sa kanya. Tahimik. Wala nang galit, wala ring awa. Mon, ang mga anak mo natutunan ng tumayo. Kung gusto mong makita sila, gawin mo hindi bilang ama, kundi bilang taong natutong humingi ng kapatawaran. Napayo ko si Mon. Pasensya na, aniya. Luha ang tinig. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Simulan mo sa totoo, sagot ni Bia. At wag mo na akong tignan bilang nakaraan mo, kundi bilang paalala ng taong hindi mo kailanman kayang wasakin. Umalis si Mon na tahimik, at sa unang pagkakataon, hindi na mabigat sa dibdib ni Bia ang kanyang pangalan. Parang abo na lang na tinangay ng hangin. Lumipas ang mga linggo at sa bawat araw na lumilipas, tila mas magaan ang paligid. Si Bia, kapag tinitingnan ng hollow block, hindi na ito mukhang lapida ng pangarap. Ngayon, parang mga upuang pinagpapahingahan ng mga mamimili, mga batong pinag-uugatan ng bagong simula. Minsan, may mga OFW na dumadaan at kumakain sa kanyang tindahan. Kapag nagkukwento sila ng hirap, ng amo, ng pangungulila, nakikinig siya ng tahimik. Kaya niyo yan, sabi niya. Kung nakaya ko, kakayanin niyo rin. Ang tindahan niya, tinawag niyang pundasyon dahil dito niya natutunan na ang tunay na tahanan ay hindi itinayo ng simento, kundi ng paninindigan. Tuwing gabi, sinusulat pa rin niya sa kwaderno ang mga natutunan. Ang sugat, kapag tinanggap, nagiging mapa ng direksyon. Sa bawat salita, mas lalo niyang nauunawaan. Hindi siya itinapon ng mundo. Itinayo siya ulit nito. At sa ilalim ng ilaw lang tindahan, habang tumatawa ang mga anak, alam niyang, sa wakas, ang sakit ay hindi na nagmamay-ari sa kanya. Dumating ang imbitasyon mula sa barangay. Hiling ng mga kababaihan kung pwede raw siyang magsalita sa seminar para sa mga OFW at ina. Sa unang tingin, natakot siya. Hindi ako sanay magsalita, ani niya kay Marta. Hindi mo kailangang sanayin ang puso mo, sagot ni Marta. Kailangan mo lang magsalita ng totoo. At doon, sa harap ng mga kababaihang umiiyak habang makikinig, nagsalita si Bia. Ang akala ko noon, ang tagumpay ay bahay na matayog. Pero mayon, alam ko na. Ang tagumpay ay kakayahang bumangon kahit gumuho ang lahat. Tumulo ang luha niya, pero ngayon luha ng kaginhawaan. Kung nararamdaman niyong kayo'y nag-iisa, tandaan niyo, may liwanag sa dulo ng bawat sakripisyo. Huwag lang niyong hayaang kainin kayo ng kasinungalingan ng pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi nanlilinlang. Pagkatapos ng talumpati, lumapit ang isang babae at yumakap. Ate, salamat. Akala ko ako lang. Ngumiti si Bia. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo, may kanya-kanyang 10 hollow block. Pero nasa ating kung gagawin nating pader ng galit
uupo ang pahingahan ng pag-asa. Sa salitang iyon, muling nagliyab ang apoy ng inspirasyon sa mga nakarinig. Sa wakas, hindi na siya boses ng pagdurusa, kundi boses ng katotohanan. Lumipas ang buwan, tatang tindahan ni Bia ay naging parang sentro ng pag-asa sa baryo. Hindi na lang ito lugar ng kape at tinapay, kundi tahanan ng mga kwento. Dumarating ang mga kabataang may problema sa pamilya, mga OFW na kakagaling lang sa abroad, mga inang nawalan ng loob. Sa bawat pag-upo nila sa mga hollow block sa harap ng tindahan, nakikinig si Bia. Walang hatol, walang sermon. Alam mo, sabi niya minsan sa isang OFW na umuwing luhaan, akala ko dati, kapag binigay mo lahat, mamahalin ka rin ng buo. Pero hindi. Minsan, kailangan mong unahin ang sarili mo para matutunan mong magmahal nang hindi nauubos. Ang babaeng nakikinig, umiyak. Ate Bia, paano mo nagawa yun? Ngumiti siya. Hindi ko ginawa mag-isa. Natutunan ko yan sa sakit at sa Diyos. Ang mga bata sa baryo, tinatawag na siyang Nanay Bia. May halhak na sa paligid ng kanyang tindahan. At sa bawat umaga, habang inaayos niya ang mga paninda, tumitingala siya sa langit at sinasabing, "Salamat! Dahil kahit giniba ako noon, binigyan mo ako ng pagkakataong magtayo ulit. Hindi ng bahay, kundi ng mga tao." Isang hapon, bumalik si Mon. Ngayon, nakalumang damit, walang pabango, at may pilas ng ngiti. Nakatayo siya sa harap ng tindaran. Bit-bit ang lumang larawan nila bilang mag-asawa. "Bia," sabi niya. "Salamat." Tahimik lang si Bia. "Salamat saan?" "Sa hindi mo ako sinira. Sa pinili mong hindi maghiganti." Ngumiti si Bia, banayad. "Moni, hindi ko kailanman kailangang sirain ka. Ginawa mo na yun sa sarili mo. Ang ginawa ko lang, tinayo ko ulit yung ako." Tumanggo si Mon. Umiiyak. "Sana maranasan ko rin yung kapayapaang meron ka." "Darating yan," sagot ni Bia, "kapag natutunan mong patawarin ang sarili mo." Nagpaalam si Mon. Habang naglalakad siya palayo, ramdam ni Bia na hindi na siya ang lalaki sa alaala niya. At sa unang pagkakataon, wala na siyang nararamdamang galit, taning awa, at kaunting pag-asa na balang araw, pati siya, matututong magpatawad ng ganap. Dumating ang pista. Sa baryo may mga ilaw, musika at tawanan. Si Bia abala sa pagtitinda, ngunit sa gitna ng ingay, may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Sa entablado, tinawag ng MC. Ang ating ginagalang na kabarangay, inspirasyon ng mga ina, si Nanay Bia. Nagulat siya, halos ayaw umakyat, ngunit tinulungan siya ng mga anak. Sa entablado, tinignan niya ang madla. "Hindi ko alam kung karapat-dapat ako," sabi niya, nangingiti. Pero kung ang ibig sabihin ng inspirasyon ay pagkadapa, pagdangon, at pagkatawa sa sarili, siguro nga oo. Tumawa ang mga tao. Ang buhay, minsan parang bahay din, guguho. Pero kung matibay ang puso, kahit anong lindol, tatayo ka ulit. Nagtayuan ng mga tao, pumalakpak, at sa gitna ng ilaw ng gabi, nakita ni Bia ang sarili, hindi bilang kawawa, kundi bilang patunay. Ang sugat na ginamot ng pag-ibig ay nagiging liwanag. Sa bahay, binuksan muli ni Bia ang kanyang lumang kwaderno. Sa bawat pahina, may mga salita ng lungkot, galit, pag-asa, at ngayon, kapatawaran. Isinulat niya ang huling pahina. Ang 10 hollow block ay hindi pala simula ng bahay, kundi simula ng pagkatao. Dahil bawat isa sa kanila ay bato ng karanasan. At sa bawat karanasan, may itinayong bago sa loob ko. Isinara na niya ang kwaderno, pinunasan at inilagay sa aparador. Hindi na niya kailangan sulatan pa. Ang mga natutunan niya ay hindi na kailangang ikulong sa papel.
dahil nakasulat na ito sa mga puso ng mga taong tinulungan niya. Bago matulog, tinawag siya ni Lila. "Ma, teacher ko sabi gusto ka daw nilang imbitahan sa paaralan para daw marinig yung kwento mo." Ngumiti siya, sabay haplos sa buhok ng anak. "Kung makakatulong, pupunta ako. Hindi para ikwento ang sakit, kundi para ipakita na kahit sino pwedeng gumaling." Pagkalipas ng 1 taon, tinayo nila ni Marta ang isang maliit na training center para sa mga kababaihang gustong matuto ng negosyo. Tinawag nila itong Bahay ni Bia. Dito, hindi pader ang mahalaga, kundi ang mga kwento. Ang mga dating kasambahay, tindera at OFW ay nag-aaral ng accounting, marketing at pagluluto. Ang negosyo ay hindi lang kita, sabi ni Bia sa unang klase. Ito ay paraan para mapatunayan mong kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Sa dingding, nakasabit ang larawan ng 10 hollow block. Ngayon ay ginawang art piece, may kasamang ukit. Dugo, luha, sakripisyo, pundasyon. Ang bawat dumadanaw ay napapahinto. "Iyan ba yung tunay mong hollow block, ate?" Ngumiti siya. "Oo, yan yung bahay na hindi ko natapos. Pero siya ang nagturo sa akin kung paano buuin ang sarili kong pagkatao." Habang tumatanda si Bia, mas marami pa ring dumadayaw sa kanya. Mga kabataang OFW, mga ina, mga asawa, lahat gustong marinig ang payo niya. Lagi niyang sinasabi, "Ang sakit, parang ulan. Akala mo, nilulunod ka. Pero pag tumigil na, doon mo makikita kung gaano kalinis ang mundo." Minsan, tinanong siya ni June, "Ma, kung may pagkakataon kang baguhin ang lahat, gagawin mo ba?" Ngumiti siya. "Hindi, anak. Kasi kung hindi ako nasaktan, hindi ko makikita kung gaano katatag ang puso ko." Sa bawat salita niya, lumalalim ang kahulugan ng kanyang pangalan sa mga tao. Bia, mula sa salitang biyaya. At oo, biyaya siya. Ng lakas, ng katatagan, ng pag-ibig na marunong lumimot, ng walang kapaitan. Sa huling gabi ng kwento, nakaupo si Bia sa harap ng tindahan. Hawak ang tasa ng kape. Sa tabi niya, naroon pa rin ang 10 hollow block. Ngayon, may mga pangalan na ng mga apo niya. Tumingala siya sa langit, huminga ng malalim. "Salamat," bulong niya. "Sa 10 taon ng sakit, dahil sa kanila ko natutunang magmahal ng totoo." Isang huni ng ibor ang dumaan at ang hangin ay nagdala ng amoy ng bagong ulan. Ang kubo, ang tindahan, ang mga halakhakan ng pamilya, lahat ito'y tugon sa dasal niyang minsan ay sinabi sa gitna ng desyerto. Ang bahay na dati pangarap lang, ngayon ay narito na. Hindi sa lupa, kundi sa puso ng bawat taong huminga ng lakas mula sa kanyang kwento. At sa pagtatapos ng gabi, bago pumikit si Bia, nasambit niya ang mga salitang minsan ay bumuo sa kanya. Ang tunay na tahanan, hindi mo tinatayo sa lupa, tinatayo mo sa loob ng sarili mo. Kung na-inspire kayo at naramdaman ang bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento. At i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.